Oh, hey! Hello guys! Welcome to M-Stream. Narito ng Tagalog breakdown ng She-Hulk Attorney at Law Episode 7. Ano-ano kaya mga nalagpasan mo sa palabas na ito? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagsimula ang episode sa isang montage kung saan naghahanda si Jennifer para sa kanyang date kasama si Josh na nakilala natin sa nakaraang episode. At kung matatandaan nyo, mula sa isa nating video na banggit ko na si Josh ay maaaring isa sa mga sekretong kalaban, gaya na lang ng isa sa mga karakter mula sa Marvel Comics na si Hate-Monger. Ngayon, kumpirmado na isang ang masamang tao si Josh. Paggising ni Jen, wala na si Josh at tinext niya agad si Josh at hindi siya nireplyan. Pakinggan natin ito. Can't even say it to my face because they know they get Hulk smashed. Isang reference sa iconic line ni Hulk. Hulk! Smash! I think it's gratuitous, but whatever. Ngayon, stress na si Jennifer kakaisip kung ano nangyari kay Josh dahil hindi siya nire-replyan. Maya-maya tumawag ng isa sa mga bantay ni Emil Blonsky at sinabing nag-malfunction ang inhibitor ni Emil. Ito ay isang kagamitan upang mapigilan niya ang pagiging abomination. I did get a jolt from an electric fence earlier because my favorite chicken, Princess Silkfeather, was stuck. May kilala natin dito si Man-Bull at si El Aguila na mula sa Marvel Comics at alam niyo bang isang mutant si El Aguila? Sa loob ng session, nariyan sila. This is Porcupine. He's a porcupine. Una siyang lumabas sa Marvel Comics sa taong 1963. Nariyan si Serafin. Thinks he's a vampire. Unang lumabas sa Serafin sa Marvel Comics, Blade sa taong 1999. At sa comics siya ay isang tunay na vampira pero sa episode na ito, tila tinatanggi nila ito pero alam naman natin na paparating na ang mga vampira lalo na't kasama sa proyekto nila ang pelikula ni Blade. May kita natin muli ang Wrecker. Sorry, I'm late. I lost track of time in the yurt. No. Sinira muli ni Jen ang fourth wall. Previously on this guy. At napikon si Jennifer, yun ay dahil isa siya sa mga sumubok kunan ng dugo si She-Hulk mula sa episode 3. Nagkapatawaran sila, ngunit ang nakakapagtaka, bakit hindi tinanong ni She-Hulk kung sino ang nasa likod ng modus na yon? Hindi ko masasabi kung lalaking ito ay talagang nagbago na. Para sa iba siguro oo, pero hindi mo kasi alam kung sinong mapagkakatiwalaan sa palabas na ito. Lalo na't naglalabasan ang mga tulad ni Josh. Kaya nahinala lang si Todd at malay nyo pati si Emil Blonsky. Baka sila ay nagtatrabaho kay Dr. Samuel Stern, ang The Leader. Sa uning eksena, 3 days earlier, nagtabi sa kama si Josh at Jennifer. Nakita nating nakapatong ang cellphone ni Josh sa cellphone ni Jennifer para kopyahin ang iba't ibang impormasyon tungkol kay Jen. Tinext niya ang Hulk King na huli nating nakita mula sa nakaraang episode at ang text na yon ay naglalaman ng 3 emoji. Kung sakali mang nakuha niya ang blood sample ni Jen, hindi ko masasabi kung paano niya nagawa yun. Pero ang malinaw sa atin, maaaring sirain nila ang pangalan niya at bukod pa ang paggagamitan ng dugo ni Jennifer o ni She-Hulk. Ito ang M-Stream, patuloy lang suporta, subscribe ka na sa akin channel. Ano kaya mangyayari sa episode 8? Abangan natin yan. See you next time! It smells like a fart. Too much. That's good. Those are good.